at kamusta po ang weather dyan sa inyo? Ngayon po ako ay nandito na naman sa isang tahimik na lugar. Dito sa may Cubao, Bailen, Cavite. At kayo po ay nandito sa True BL Channel. At puro kwentong BL po ang inyong mapapanood dito. By the way, kung bago po kayo dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin yung kulay pulang subscribe dyan sa ibaba. At i-click yung bell para sure na may inform ka tuwing may bago tayong kwento. O tara, umpisahan na natin ang kwento. O mga ka-true, dito na po natin ipagpapatuloy ang kwento. Tara, umpisahan na po natin. Sa una naming pagchat-chat na yon, marami akong natutunan tungkol kay Jacob. Bilang teammate at kaibigan, akala ko yun na lang talaga siya. Mayabang, mga asar, easy-go-lucky, walang pakialam, at salbahe, lalo na sa akin. Hindi ko akalain na ang mga ginagawa niya pala ay dahil sa paghahanap niya sa isang bagay na nawala sa kanya, na naging dahilan kung bakit ganyan ang pakikitungo niya sa akin. At napag-isip-isip ko na napaka-judgmental ko pala. Simula noon, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman para kay Jacob. Inidolize ko na siya, na may halong pagkaawa, namimiss kapag di nakikita, at minsan din di maiwasan ang maasar. Pero ang saya-saya ko pag nandyan siya, at higit sa lahat, naintindihan ko na siya. Kailangan ko lang hanapin ang soft spot niya para lalo siyang magtiwala sa akin. At kinukonsider ko na lang na isang challenge yun sa akin. Malaking problema ko na lang ay kung paano sasabihin at explain na ako yung nagpapanggap na secret admirer niya. Hindi pa rin nagbago si Jacob sa pakikitungo sa akin. Pero ako, naging sweet na sa kanya dahil nga sa nalaman ko. Nag-i-exert ako ng effort para ma-feel din niya na kahit ganyang inaapi-api ako, hindi ako nagbago at hindi siya iniiwasan. Kahit sa mga backlog notes niya sa mga projects o research, ako na ang nagbo-volunteer na gumawa. Kahit ano, basta para sa kanya, ginagawa ko. At napansin niya yun. Hey, mukhang ang sweet-sweet ng bunso ko nitong mga nagdaang araw ah. May sakit ka ba? May bird flu o mad cow disease? Na-overdose lang sa gamot? O baka naman nagda-drugs ka na? Masama yan sa katawan, bro. Hindi po ako nagda-drugs, Itay. Ganito lang talaga ako. Mabait, masunurin na anak. At higit sa lahat, mataas ang respeto sa mga matatanda. Aba. Hindi pa ako ganyang katanda para maging tatay mo, ha? Baka kuya pwede pa. Talaga? Tanong kong excited sa sinabi niya. Pwedeng kuya nang itawag ko sa'yo? Pwede. Nag-isip siya. Sa isang kondisyon. Ano po yun, kuya? Tangi, hindi pa. May initiation ka. Mamayang gabi. Sa bahay ko, okay? Kapag pumasa ka,
tsaka mo na ako magiging kuya. Medyo kinabahan ako na excited, pero hindi ako nagpahalata. Kinagabihan, nagpunta nga ako sa bahay nila. Walang katao-tao dahil ang mga magulang niya ay nasa Maynila. Uy, talagang porsigidong maging official bro ko ha. Oo naman, sagot ko. Pero sa isip-isip ko lang, kung di ko lang alam, siya din itong excited na maging little bro ako. Pinapasok niya ako at naupo kami sa sala. Okay, may 3 rules ang pagiging kuya ko sa'yo at dapat mong sundin to. First rule, wala kang ibang kuya, kundi ako lang. Second rule, lahat ng iutos ko, gagawin mo. Third rule, walang reklamo. O ano, may reklamo ka ba? Sa rule 1, wala naman talaga akong kuyang iba. Ikaw lang. Alam mo namang only child ako, di ba? Sa rule number 2, wag lang yung pumatay, magnakaw, mag-cheat, at bawal sa batas. Susundin kita dyan. At tungkol sa reklamo, wala na po akong reklamo. Dahil nasa third rule yun eh, ang biro ko. So, kuya na kita. Not so fast. Meron pa akong ipapagawa sabay misyon sa aking sundan siya sa kusina. Hindi pa ako kumakain ng dinner, kaya magluto ka. Nandyan na lahat ng kailangan. Karne, isda, ingredients, gamit, etc. Dalian mo at gutom na ako. Kuya, di ako marunong magluto. May reklamo ka? Sabay dilat ng mata. Sumiksip sa isip ko yung rule number 3 niya. Wala na po kuya. Dahil wala nga akong kaalam-alam sa pagluluto, inihaw ko na lang ang karne, pati na rin ang isda. Pagkatapos, inihanda ang lamesa at tinawag na si Jacob. Uupo na sana ako para sabayan siyang kumain. Oops! Wag muna. Nasa initiation stage ka, kaya pagsilbihan mo ako, okay? Wala akong magawa kundi sundin ang gusto niya. Pagkatapos niyang kumain, pumasok na sa kwarto. Linisin mo na rin at hugasan ang mga gamit dyan. At pagkatapos, sumunod ka dito. Aba? May masamang balak ang kumag. Ang sumiksik sa napulyot ko na yatang utak. Maya-maya, papatulang kita. Sige ka. Ang sabi kong nakangisi. Nung pumasok na ako sa kwarto, nakaupo siya sa may study table, umiinom ng beer. Kumuha siya ng isang bote, binuksan, at ibinigay sa akin. Pinaupo niya ako sa tabi niya. Habang nag-iinuman kami, nagkukwento siya tungkol sa secret admirer niya na medyo nahulog na din ang loob. Kahit di pa niya talaga nakita. Dahil daw ang saya-sayang kachat at witty daw. Natatawa na lang ako sa sarili. Paano kung niloloko ka lang nun? Paano kung hindi pala yun estudyante at nagpapanggap lang? Sigurado ka ba na babae nga yun? Ang sabi kong pag-aalala na baka nga ma-inlove siya sa isang bogus na chatmate na walang iba kundi ako lang naman. Matatanggap mo ba siya kung sakali? Ewan ko tol, pero bahala na. Sa sunod naming pag-chat ay kung hindi man siya makipag-eyeball sa akin,
demand ko talagang mag-webcam kami. Inay ko po. Sabi ko sa sarili, nag-aalala. Paano na lang to? Medyo umiikot na ang paligid nung magpaalam akong uuwi na. Lasing na yata ako, kuya. Uwi na ako. Oops! Di pa tapos ang initiation. Pinaparelax lang kita. At biglang tumayo at tinanggal ang t-shirt at pantalon. Boxer shorts lang ang natirang saplot sa katawan niya. At nabigla ako sa tumambad sa akin. Ang gandang hugis ng matipunong, proportionate na katawan from chest sa six-pack abs hanggang sa malalaking hita. Ang makinis niyang balat na kahit may kaitiman, wala kang makikitang kahit anong spot or pimple. Ngunit ang higit na nagpainit lalo sa akin ay ang porma ng gitnang katawan. Na-mesmerize na naman ako sa nakita kong iyon. Kinakabahan, na excited sa maaaring mangyari. Sa tanang buhay ko, wala pa akong experience sa pakikipagtalik at lalo na sa kapwa lalaki. Biglang nawala ang kalasingan ko at para akong kandila na nakatayo sa harap niya at tulalang nakatitig. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Ang gusto ko, masahihin mo ako, hindi titigan. Sabay higa sa kama. Ano po yun ulit, kuya? Ay, ano ba naman to? Masahihin mo ako, pasigaw niyang sagot. Di po ako marunong, kuya eh. Paliwanag ko. Walang problema. Turuan kita. Sabi niya habang dumapa sa kama at na-expose ang napakagandang umbok ng puwet. Halika. Umupo ka sa ibabaw ng puwet ko habang nakaharap sa upper back part ng katawan. Nung napansin niyang naka-jeans ako, sandali! Hubarin mo ang jeans mo at mag-short ka lang para komportable tayo. Wala akong shorts. Ang daming satsat. May shorts o wala, hubarin mo ang jeans mo. Hinubad ko na rin ang jeans ko at brief na lang ang natira. At umakyat na sa kama at umupo. At minasahe ko ang shoulder blades niya at kung ano-ano ang nasa isip ko. Nasa ganun akong pag-i-imagine nang biglang gumalaw si Jacob at sinabing diinan ko pa daw. Masahe lang ako ng masahe at tinagalan pa ang posisyon na yun. Ini-enjoy ang sarap na naramdaman. Maya-maya, siguro napansin na ni Jacob ang pagchachancing ko na yon. Ay bigla siyang tumihaya at napatitig ako sa magandang katawan niya. Huy! Nakatitig ka na naman dyan eh. Masahihin mo ang chest area ko. Dito, dito. Sabay hawak ng kamay ko at ginaguide niya ang kamay ko. Ang matipuno naman niyang chest ang minamasahe ko. Siguro may mga 10 minuto kami na sa ganung ayos nang bigla niya akong ginulat. Kuya naman eh. Sigaw ko sa kanya na naiinis. Tumawa siya ng malakas. Alam mo, gigil na gigil ako sa iyo ngayon. Sabay lock ng 2 braso niya sa katawan ko. At biglang kinagat ang parte ng kaliwang balikat ko. Masakit! Ang nasambit ko na lang at binitawan niya ang pagkagat.
Napaluha ako sa sakit, ngunit parang may masarap na kiliti din akong naramdaman. O ano? Give up ka na? Pwede ka nang gumive up. Hindi po kuya. Hindi po. Ang sagot ko habang hindi niya binibitawan ang paglak niya sa katawan ko. Umupo si Jacob sa gilid ng kama at pinababa niya ako sa sahig paharap sa kanya. At nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng ginawa namin, tinanong ko si Jacob, "Kuya, bakit gustong gusto mo akong asarin palagi?" Pabulong kong sinabi. Tinitigan niya ako. Hindi ko alam tol eh. May time talaga ng sarap-sarap mong asarin at paiyakin. At kapag nakita na kitang namumula sa inis o mukhang iiyak na, ang sarap mo namang lambingin. Gaya ngayon, parang gusto ko na namang makitang at naaasar ka. Oo, wag kang ganyan kuya. Natatakot na naman ako. Binitawan niya ang nakakalokong ngiti. Halika nga, masahihin mo na lang ulit ako. Napansin niyang hindi ako kumilos at kumibo. Oops! Rule number 2. Sundin ang mga utos ko. At rule number 3, wag magreklamo. Ayos, kuya naman eh. Pagmamaktol ko. Doon na ako natulog sa kwarto ni Jacob. At ilang beses ding naulit ang ginawa namin yon. Kinabukasan, bago ako nagpaalam na umuwi ng bahay, tinanong ko ulit siya. So, officially, kuya na kita. Basta, sundin mo palagi ang rules ko, wala tayong problema. At huwag na huwag mong sabihin kahit kanino ang nangyari sa atin. Kuha mo? That's rule number 4. Isiksik mo sa utak mo. Siyempre naman, yes, may kuya na ako. Sabay hug sa kanya at halik sa pisngi na hindi naman tumalag. Ang bango talaga ng kuya ko, kahit di pa nakapaligo. At umuwi na ako na masayang masaya. O mga ka-true, nabitin na naman kayo sa kwento natin no? Kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw at abangan ang karugtong ng kwento. O paano? Hanggang sa muli! Bye!